Hindi pa siya nakaka-move on kapag ginagawa niya ang 12 na bagay na ito. May mga taong dumadaan lang sa buhay natin. Ngunit mayroon ding mga taong kahit gaano kalayo ang marating, parang may hindi nakikitang tali na patuloy na nag-uugnay sa inyo. Kapag naghiwalay kayo ng isang taong minsan mong minahal, normal lang ang magtanong, may pag-asa pa kaya? O babalik pa kaya siya? Hindi man natin kayang hulaan ang hinaharap. May ilang senyales na maaaring nagpapakita na hindi pa tuluyang natatapos ang kwento ninyo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 12 signs na babalik pa siya sa buhay mo. Panoorin hanggang dulo dahil baka isa ito o higit pa sa mga senyales na ito ang nararanasan mo ngayon. Number 1, hindi pa siya tuluyang nawawala sa komunikasyon. Kahit matagal na kayong hindi magkasama, napapansin mo pa rin na paminsan-minsan ay nagte-text siya, nagre-react sa mga post mo, o bigla na lang nangangamusta. Para sa iba, simpleng mensahe lang ito. Ngunit kadalasan may mas malalim na dahilan sa likod nito. Ang isang taong tuluyan ng nakamove on ay kadalasang hindi na naghahanap ng paraan para makipag-ugnayan. Ngunit kung patuloy pa rin siyang gumagawa ng maliliit na dahilan para makamusta ka, maaaring hindi pa rin niya nabibitawan ng buong komunikasyon sa inyong dalawa. Minsan, hindi niya direktang sasabihin na namimiss ka niya o gusto ka pa niyang balikan. Sa halip, ginagamit niya ang mga simpleng pangangamusta bilang paraan para malaman kung may lugar pa rin ba siya sa buhay mo. Ang bawat mensahe ay maaaring senyales na iniisip ka pa rin niya at hindi pa niya handang tuluyan mawala ang inyong mundo. Number 2, lagi ka pa rin niyang tinitingnan sa social media. Sa panahon ngayon, ang social media ay parang bintana sa buhay ng bawat tao. Kapag napapansin mong palagi siyang nakaabang sa iyong story, mabilis mag-like sa mga post mo, o minsan ay nagko-komento pa, maaaring hindi lang ito simpleng pag-scroll sa kanyang feed. Posibleng interesado pa rin siya sa malalaman niya tungkol sa buhay mo. Ang isang taong wala nang pakialam ay bibihirang maglaan ng oras para bantayan ang update ng dating minamahal. Ngunit kung lagi siyang present sa iyong online activities, ipinapakita nitong may bahagi pa rin ng kanyang puso na gusto nating panatilihing konektado sa iyo. Maaaring hindi pa siya handang kausapin ka ng direkta, ngunit sa kanyang paraan, gusto pa rin niyang panatilihing bahagi ng iyong buhay. Number 3, hindi pa niya binubura ang mga alaala ninyo. Isa sa pinakamahirap na pagtatapos ng hiwalayan ay ang burahin ang mga alaala ng taong minsan naging mahalaga sa atin. Kapag nalaman mong nandiyan pa rin ang mga larawan ninyo, mga lumang mensahe o mga regalong galing sa'yo, maaaring hindi pa niya kayang isara ng tuluyan ang kabanata ng inyong relasyon. Ang mga bagay na nagpapaalala sa isang tao ay kadalasang itinatago dahil may emosyon pa rin nakabitbit dito. Hindi niya kayang basta-basta na lang itapon ang mga bagay na nagpapaalala sa inyong dalawa, sa inyong pinagsamahan, at ipinapakita nito na kahit wala na kayo, may special pa rin na lugar para sa inyong mga puso. Number 4, nagtatanong pa rin siya tungkol sa iyo. Kapag nalaman mong kinukumusta ka sa mga kaibigan mo, dating katrabaho o kamag-anak, malaking sinyalis ito na interesado pa rin siya sa buhay mo. Hindi niya kailangang magtanong kung wala na siyang pakialam. Ang totoo, kapag mahalaga ka pa rin o ang isang tao, natural lang na gusto nating malaman kung masaya ba siya, okay ba siya, o may bago na ba siyang kasama. Ang patuloy niyang pagtatanong tungkol sa iyo ay maaaring indikasyon na hindi pa rin nawawala sa kanyang kaisipan at patuloy ka pa rin niyang iniisip kahit hindi kayo magkasama. Number 5, wala pa rin siyang seryosong kapalit. Bagamat hindi ibig sabihin ito na siguradong babalik siya, isa pa rin itong senyales na maaaring hindi pa siya lubos na nakamove on. Ang ibang tao ay mabilis maghanap ng kapalit upang makalimot, ngunit may mga taong mas pinipiling manatiling mag-isa dahil wala pang ibang makapuno ng espasyo na iniwan ng taong minahal nila.
Kung matagal na kayong hiwalay ngunit wala pa rin siyang seryosong relasyon, maaaring hindi pa siya handang buksan ang kanyang puso sa iba. Posibleng may bahagi pa rin sa kanya na umaasang magkakaroon pa kayo ng pagkakataong magbalikan balang araw. Number 6, madalas niyang binabanggit ang nakaraan. Kapag nag-uusap kayo at madalas niyang kinukwento ang mga masasayang alaala ninyo, mga lugar na pinuntahan ninyo, o mga bagay na dati ninyong ginagawa na magkasama, ipinapakita nito na mahalaga ka pa rin sa kanyang mga panahon ngayon. Ang mga alaala ay hindi na basta-basta binabalikan kung wala ng kahalagahan. Kadalasan, kapag madalas nating maaalala ang isang tao dahil may emotion pa rin tayong nararamdaman para sa kanya. Ang pagbabalik tanaw niya sa inyong nakaraan ay maaaring paraan niya upang ipaalala sa iyo at sa kanyang sarili na minsan ay naging masaya kayo na magkasama. Number 7, nagpapakita siya ng selos. Kapag napapansin mong nag-iiba ang kanyang kilos tuwing may kasama kang iba o kapag may nababanggit kang bagong kaibigan, maaaring may natitira pa rin siyang damdamin para sa iyo. Ang selos ay hindi laging ipinapakita ng direkta. Minsan nakikita ito sa kanyang mga tanong, reaksyon o pananahimik. Kapag may pakialam pa rin siya sa kung sino ang malapit sa iyo, maaaring natatakot siyang may ibang pumalit sa lugar na minsan ay kanya. Ipinapakita nito na mahalaga ka pa rin sa kanya at hindi siya ganap na handang tanggapin ang maaaring may ibang taong dumating sa buhay mo. Number 8, humihingi siya ng payo o tulong sa iyo. Kapag ikaw pa rin ang isa sa mga unang taong nilalapitan niya sa oras ng problema, may ibig sabihin yon. Ang tiwala ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng isang relasyon. Kahit hindi na kayo magkasama, pinipili niya pa rin na ikaw ang kausapin dahil komportable siya sa iyo. Ipinapakita nito na may malalim pa rin siyang koneksyon sa iyo. Sa kanyang isip, isa ka pa rin sa mga taong pinaka nakakaintindi sa kanya. Ang paghahanap niya ng payo at suporta mula sa iyo ay maaaring paraan upang mapanatiling konektado sa iyong buhay. Number 9, inaamin niyang namimiss ka niya. Hindi madaling sabihin ang mga salitang namimiss kita, lalo na kung matapos ang isang relasyon. Kaya pagka direkta niyang inaamin ito, malaking bagay iyon. Ibig sabihin, hindi niya kayang itago ang nararamdaman niya at gusto niyang malaman mo na may bahagi ka pa rin sa kanyang puso na hinahanap-hanap niya ang iyong presensya. Ang pag-amin na namimiss ka niya ay kadalasang nanggagaling sa totoong damdamin. Hindi ito basta-bastang salita lamang, kadalasan bunga ito ng mga gabing naiisip kanya, mga naaalalang bumabalik sa kanyang isipan, at mga pagkakataong nararamdaman niya na may kulang sa kanyang buhay. Number 10, gumagawa siya ng paraan para magkita kayo. May mga taong nagsasabing wala na silang oras ngunit kapag gusto nila ang isang tao, gumagawa sila ng paraan. Kung napapansin mong naghahanap siya ng dahilan para magkita kayo, kahit simpleng pagkuha ng damit o gamit o pag-anyaya sa event, maaaring gusto niyang muling mabuo ang koneksyon ninyo. Ang personal na pagpapakita ay mas espesyal kaysa sa simpleng chat o tawag. Kapag handa siyang maglaan ng oras para makita ka, ipinapakita nitong mahalaga ka pa rin sa kanya at gusto niyang maramdaman muli ang presensya mo. Number 11, nagbabago siya para sa ikabubuti. Isa sa pinakamalinaw na senyales na seryoso ang isang tao sa pagbabalik ay kapag nakikita mong nagsisikap siyang baguhin ang mga pagkakamali na naging dahilan ng inyong paghihiwalay. Maaring mas naging responsable siya, mas maunawain, o mas mature sa pagkakaharap sa buhay. Ang tunay na pagbabago ay hindi para lamang mapabilib ang ibang tao. Ito ay nanggagaling sa pagnanais na maging mas mabuting tao. Kapag nakikita mong pinapabuti niya ang sarili niya, maaaring naghahanda siya para sa pagkakataong muling magkasama ka, ay maitama niya ang mga pagkakamaling nagawa niya. At ang pinakahuli, number 12, pakiramdam mo ay hindi pa talaga tapos ang lahat. May mga pagkakataon na kahit gaano katagal ang lumipas, may pakiramdam kang may koneksyon ka pa rin sa kanya. Hindi ito nangangahulugan na dapat umasa lamang sa pakiramdam, ngunit minsan ay may mga relasyon na hindi agad natatapos dahil may mga bagay na kailangang ayusin o pag-usapan. Kapag pareho pa rin kayong may respeto sa isa't isa, wala kayong matinding galit,
at bukas pa rin ang mga komunikasyon, may posibilidad na hindi pa ito ang huling kabanata ng inyong kwento. Minsan ang tamang tao ay hindi nawawala ng tuluyan. Nagkakahiwalay lamang dahil kailangan munang matuto na lumago at maging handa para sa isa't isa. Hindi lahat ng naghihiwalay ay nangangahulugang katapusan na. May mga taong umaalis para turuan tayo ng aral, ngunit mayroon ding mga taong bumabalik dahil sila talaga ang nakatakda na manatili sa ating buhay. Kung nakikita mo ang ilan sa mga senyales na ito, maaaring may posibilidad na muling magtagpo ang inyong mga landas. Ngunit tandaan, habang naghihintay ka kung babalik man siya o hindi, huwag kalimutang mahalin mo ang iyong sarili. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang relasyon na dapat mong alagaan ay ang relasyon mo sa iyong sarili. Kung nakarelate ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang channel na ito. I-comment din sa ibaba ang ilan sa mga signs na ito ang naranasan mo ngayon. At i-click mo ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating kwentuhan tungkol sa pag-ibig at relasyon at buhay. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na video.